paubos na yung isang sikwan. So, magdudugtong na tayo dito ng pangalawang sikwan. Na. Ganun pa rin, kahit wala ka na sikwan, suot sa butas, sa ilalim, gawa ng butas, suot sa ilalim ng dalawa. So meron kang ganito kahabang matitira, then i-ready mo na yung pangalawang sikwan. So sa isang sikwan, halos 1, kasama yung malaki sa bilang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 mata. So ibig sabihin, tatlong sikwan, 24 na mata yung magagamit. So, almost 4 hanggang 5 kasi maglalagay ka pa ng tali sa ring. Okay, proceed tayo sa sa pagdudugtong. So, paano magdugtong? So dito, pitin mo lang sa kilikili mo yung sikwan o isuksok mo dito sa tagiliran mo. Basta ang kailangan natin is yung dulo nung nasa sikwan saka dulo nito. Ngayon, ito yung susunod na mata. Una, isasabit mo muna tong end, yung pinakadulo nitong nakatahi mo na ito. Sabit mo doon, then hilahin sa panukat. Ito. Ulit. Yan o. Galing sa ilalim. Hilain. O tapos kung saan duman to, doon mo rin idadaan tong galing sa sikwan. Patali ito. Doon mo rin isusuot dito. Sa pinagdaanan nito. Papantay mo lang yung dalawa. So pagpantay na, same procedure. Gagawa ka ng eye doon sa kabilang side din. Suot mo sa ilalim. Suot sa butas, then hila, tatak sa ilalim. So, makadugtong na siya. Yan, wala na yan. Ikakat mo na lang yan pagka magpipinish ka na ng product ng duyan. So, yun, continue ka na sa pagtatahi. Galing sa ilalim. Ganun na ulit. So, ganun yung pagdudugtong. Kung may ilang kayo dito sa mahaba na to, dito, pwede nyo na ito siyang bawasan ng kaunti. Tulan nyo na. Itong pinagdugtungan. Kung may ilang kayo dito. Ibang haba. So, pwede nyo putulan na huwag nyo isagad. Kasi kailangan yan, bago nyo putulin na sagad, na upuan nyo muna yung duyan para mahigpit yung pinagdugtungan, pinagbubulan. Yan, hindi ka na may ilang dun. So yun no, natapos ko na yung maliliit. 28 na maliliit. Isang malaki, ito. Tapos 28 na ganito. 1, 2, 3. Ito, bilang. Yung buko. 1, 2, 3. So 28 na ganyan. Plus itong malaki, 29. Then yung last na malaki, pang 30. Ito. Pang 30. So ito na yung last. Pagka naitapos ko na ito pababa ng ganun, tapos ng isang duyan, ready na para sa part 5 sa paglalagay sa kahoy. Paglalagay ng kahoy at paglalagay ng ring. So, lapit natin. Lapit natin para makita yung last part. So, ito yung malaki. Ito na yung huli. Ganun pa rin naman ang sequence ng paglalagay ng mata. Oop. So, sa case nito naubos na yung tali. Magdudugtong na ulit. Ito, dulo. Tapos, sabit lang ulit. So, nandun to sa sa part 3 ko na tutorial yung dun sa first part niya, nandun to. Pagdudugtong.
Kung susukatin yung haba, isang dipa at dito sa kamay, last mata. Kaya lapit ko para makita nyo. So sa last, yung sa malaki, isa lang din yan. Tapos ikakat nyo na siya dyan dito. Huwag nyo muna isagad dito muna banda. Ayaw. Mahangin eh. Okay, tapos na ang isang duyan. Hanapin ko yung gitna nito. Yung gitna, tutuhugin ko na to para preparasyon sa ano nakakatawa doon? Tutuhugin, nakarinig ka ng tuhog, tumawa ka na. So yung gitna, ano ko na to, i-prepare ko na to para sa pagtatali ng paglalagay sa kahoy. Ito nga yan. Ha? Nakarinig ka lang ng tuhog. So ito, yung gitna, nalagyan ko yan siya ng tali. Para pag magkakahoy na ako, malalaman yung purpose niyan. Yan. Then ito yung kanina yung sinimula natin. Ito, kaya naka-quick release kasi diba ito yung pinaka-base natin. So pag naka-quick release, then matatanggal natin siya sa base. So itong loop na dalawa na kinabit natin, magagamit pa rin natin sa susunod na paggawa natin ng duyan. So ito yung cleanabits natin, yung starting natin. So hindi na natin to, mahuhugot na natin to. Kaya lang ito medyo matigas, so papalambutin mo ng lighter. Para habang malambot pa, hilahin na. So ito na yung mga cleanabits natin kanina. So yun. Tapos na yung isang duyan. Ito yung pinuhog natin sa gitna. So abang-abang lang sa pagkalagay sa kahoy. At lilinisin ko pa yung kahoy.